Oh, so I am older than you, kaya call me ate ha? Ako ang magiging elder sister mo. Mabuti naman. Para ipagtanggol mo ko kapag may loloko-loko sa akin, Ate Angel. And that's the problem. Kasi I am a coward, you know. Takot nga ako sa mumu eh, kaya gusto ko nandito ka. Mga iha! Oh my gosh, may G naman, Mang Delphine. Nagulat naman ako sa'yo. Huwag ninyong kakalimutang isarado lagi ang mga pinto, ha? At matulog kayo ng maaga. At pakiusap lang, huwag na kayong lalabas ng gabi dahil may aswang na gumagala sa lugar na ito at ang kadalasang biktima ay ang mga kabataang tulad ninyo. Halimaw! Naging halimaw si Lorna! Halika ditong manyakis ka! Dudukutin ko ang mga mata mo! Aray ko! Ang mata ko! Ang mga mata mo yan! Naninilip ka, di ba? Wala na yung makikita ngayon! Paano kung ang aswang na iyong kinatatakutan ay kasama niyo lang pala sa loob ng bahay na iyong inuupahan? Ngunit ang totoo, hindi lahat ng aswang ay dapat niyong katakutan sapagkat sa likod ng mitolohiyang ito, may mga tunay na mapanlinlang na karakter na mas higit pa ninyong dapat bantayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Sa araw na ito, isa na namang kakaibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Isang kwentong padala ng isa sa aming mga masugid na taga-subaybay. Ang mga pangalan, lugar at mga pangyayari ay sadya naming binago upang maprotektahan ang mga tauhang sangkot sa tunay na karanasan. Narito na ang ating dula sa araw na ito. May 2 kwarto dito. Isa sa akin at yung isa naman para sa boarders ko. Kasya ang 4 sa kwarto na yan. Okay ang bahay na ito, Mang Delphine. Maluwag at bagong pintura. Oo, tuwing simula ng pasukan, pinipinturahan ko yan. Hindi dito mainit kahit walang aircon dahil may mataas na kisame. May nakaupa na po ba ngayon? Oo, last week pa. Gusto daw makabisado na ang lugar bago ang pasukan. Siguro naman po magiging safe ang anak ko sa inyo rito. Oo naman, para ko ng mga anak yan. Makakaasa po kayo na hindi mapapahamak ang anak ninyo sa puder ko. So, ano Hana? Okay ka na ba dito? Opo, Itay. Ayos na po ako dito. Magpakabait ka dito, ha? Kung may kailangan, tawag ka lang sa akin. Yes po. Huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Alam ko, matapang yata ang anak ko. At syempre, kasama mo si Lord. Sinabi mo pa, Itay. Remember, if God is for us, who can be against us? Di ba, Tay? Tama. If God is for us, who can be against us? O sige anak, kung okay ka na dito, iiwan na kita. Pakabait ka dyan ha. Bye! Bye, Itay. Tawagan niyo po ako palagi, ha? Paano po, Mang Delphine? Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang anak ko. Ito kasi ang unang beses na mawawalay siya sa amin. Pakitingin-tingin na lang po ha. Mas gusto po namin mahigpit ang landlord para iwas disgrasya. Makakaasa po kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Para ko na ring sariling pamilya ang boarders ko. Tsaka 3 taon na akong nagpapaupa. At sa 3 taon na yon, wala pang nagre-reklamo sa akin. Maraming salamat po, Mang Delphine. Salamat din sa pagtitiwala sa akin bilang landlord nila.
Salamat din at napili mo ang boarding house ko na pagrentahan. Uy, hello. Hi. Thank you nga pala ha, kasi may kasama na ako dito. Ako rin. Masaya rin akong may kasama. Ah, ilang taong ka na pala? 19 pa lang po ako. Mas matanda ako sa'yo. Kaya tawagin mo akong Ate Angel ha. Bakit? Ilang taong ka na ba? 20 na ako, 1 taon lang naman pala ang tanda mo sa akin. pero matanda pa rin. Sige ate, ipagtanggol mo ko kapag may manliligaw na hindi ko type ha. Ala, ligaw agad? O sige ba, total, na-miss ko rin ang kapatid ko. Matagal na kayong hindi nagkikita? Matagal na. Bakit? Patay na eh. Ay, pasensya na ha. Okay lang yun. Matagal na rin naman siyang namatay. Sakit sa puso ang ikinamatay. At saka, wag na nga yan ang pag-usapan natin. Anong course mo pala ate? Education ako. Ikaw? Criminology. Gusto kong maging pulis. Wow! Matapang! Kung ganun, ikaw nang bahala sa security dito. Kasi alam mo ba, may mga kakaibang ingay dito sa gabi. Anong klaseng ingay? Yung parang may kumakalabog sa kisame. Minsan naman sa dingding. Sa bintana. Pakiramdam ko nga, parang may nagmamasid sa akin tuwing gabi. 1 linggo na ako mag-isa dito at hindi ako makatulog ng maayos. Baka naman tao lang. Kung tao, bakit aakyat pa siya sa bubong? Baka mga dagalang yan ate. O kaya naman hangin. Naku, hindi eh. Parang may naglalakad. Ay, naalala ko kasi yung kwento ni Mang Delfin. Nung bago pa lang daw siya dito sa lugar na to, may mga kwento-kwento na tungkol sa aswang. Naniniwala ka sa aswang? Hindi. Pero sa kwento kasi ni Mang Delfin, tipong totoo kong magkwento. Bakit ikaw? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Hindi. Bakit? Hindi naman kasi sila nag-i-exist. Ang totoong nag-i-exist ay yung mga bad spirit. Sila yung mga fallen angel na pinalaya sa langit. Kaya lang, dito sa Pilipinas, ginawa ng iba't ibang bersyon ng katatakutan. Tikbalang, kapre, manananggal, o kung ano-ano pa. Ang totoo ate, mga taong asal aswang. I like you. Ganito na lang, kapag narinig mo ulit yan, gisingin mo ko. Tingnan natin kung ano talaga yan. Talaga? Hindi ka ba matatakot? 2 naman tayo eh. Mas mabuti na malaman natin kung ano talaga yan para hindi na tayo kabahan. Tama ka. Magkakatulungan tayo dito. At least, hindi na ako mag-isa. Oo nga, kapag may narinig ka, gisingin mo ko kaagad ha. Iimbestigahan natin parehas. Sige, deal. Mas kampante na ako ngayon na nandito ka na. Ang excitement nilang magkasama ay hinaluan ni Angel ng mga kwentong nakatatakot. Kitang-kita kay Angel ang panginginig habang nagkukwento ng kanyang mga karanasan. Si Hana naman, hindi tinatabla ng takot. Malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Naging taga-comfort ni Angel si Hana, kaya naging maganda ang kanilang samahan. Tinutulungan na lamang ni Angel si Hana na ayusin ang kanyang mga gamit hanggang kinahapunan. Maaga silang nagluto para maaga rin sila na makakain. Ayaw din kasi nilang gahulin sa gabi. Para hindi ka matakot, heto oh, Biblia. Binabasa ko ito araw-araw. The more na marami akong nalalaman tungkol sa God's promises, lalong nagiging matatag ang aking pananampalataya. Kapag may Diyos ka, walang magagawang mga aswang-aswang na yan. Tama ka.
Wala ngang magagawa ang aswang sa Diyos. Awit 27 verse 1. Ang Panginoon ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang kalakasan ng aking buhay. Kanino ako mangangamba? Dapat pala ikaw ang angel. Kasi ikaw ang nagsisilbing guardian angel ko ngayon. Napapawi ang takot ko. Ate Angel, tandaan mo ha, if God is for us, who can be against us? Kaya huwag kang mag-alala. Mga iha! Ay, may Jimang Delphine! Nagulat naman ako sa'yo. Nakabukas ang pinto, kaya pumasok na ako. Nagkukwentuhan lang po kami, Mang Delphine. Ay, sige lang. Basta, huwag ninyong kakalimutang isarado lagi ang mga pinto, ha? At matulog kayo ng maaga. At pakiusap lang, huwag na kayong lalabas ng gabi. Dahil may aswang na gumagala sa lugar na ito. At ang kadalasang biktima ay ang mga kabataang tulad ninyo. Hala, Mang Delphine. Huwag niyo na pong ulit-ulitin ang pagkukwento ng aswang. Natatakot na po talaga ako. Naku, Ate Angel, binibiro ka lang naman ni Mang Delphine. Di ba, Mang Delphine? Hindi ako nagbibiro, Hana. Basta, kung may maramdaman kayo, huwag ninyong pansinin, ha? Hanggat nandito ako, ligtas kayo sa aswang. Totoo ang aswang. Nasaksihan ko na ang aswang. Noong nakaraang taon, isang border kong babaeng buntis ang inaswang. Mabuti na lang at naagapan namin. Kaya nga, hindi na ako tumatanggap ng buntis na border dahil ayoko nang maulit ang nangyari noon. Lalong pinagtibay ni Mang Delphine na may aswang nga sa kanilang lugar. Si Angel, lalong nag-alala, nanginginig habang nakikinig. Pinalakas naman ang loob niya ni Hana. Malakas ang loob niyang patunayan na walang aswang. Kaya pagkatapos magdasal, nakatulog na si Angel. Pero si Hana, nananatiling gising dahil may nais itong patunayan. Na-curious siya sa sinabi ni Mang Delphine. Sa buong buhay niya, tinuruan siya ng kanyang ama. Sa Diyos matakot at huwag sa aswang. Mga bandang 11:00 ng gabi, nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kwartong inuupahan nila, lakas loob siyang lumabas para tingnan ang pinagmumula ng ingay. Diyos ko, kayo po ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Alam kong iingatan mo ko mula sa masasamang elemento sa mundong ito. Dahan-dahang naglakad si Hana palabas ng hindi namamalayan ng kanyang ka-boardmate na tulog ng mga oras na yun. Ganun na lamang ang gulat niya nang pagdating niya sa likod ng inuupahan niyang boarding house nang makita ang alagang manok ni Mang Delphine. Putol ang ulo nito at biyak ang tiyan. Wala na ring dugo ang katawan nito. Diyos ko! Diyos ko! Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kwarto nila. Pagdating niya doon, natutulog pa uli si Angel. Hindi niya na lamang ginising. Tumungo na lamang ito sa kanyang higaan. Kabadong pinagmumuni-munihan ang nakita. Kung bakit doon pa talaga dinala ang pinatay na alagang manok ni Mang Delphine sa likod ng kanilang inuupahan. Kinakabahan siya, pero hindi dahil sa paniniwalang may aswang, kundi sa may kagagawan ng pagpatay sa manok. Kinaumagahan, maaga silang nagising para sa unang pasok nila sa eskwela. Good morning, Ate Angel. Good morning, dear. Papasok ka na ba? Yes po, ate. Maaga po kasi ang first subject ko. Okay. Kape ka muna. Ipinagtimpla kita ng 3-in-1 coffee. Salamat. Nag-abala ka pa. Ganitong oras ka ba nagigising? Oo. Dami ko rin kasing gawain. Ayoko magpuyat. Kaya natutulog ako ng maaga. Para maaga na rin ako magising. Nice. Salamat dito sa kape. May bayad yan. Okay lang. Joke lang. Sarap ha? Lumabas ka ba kagabi? Ha? Nagising kasi ako eh.
wala ka sa higaan mo. Kaya sabi ko, baka lumabas ka. Nagpahangin lang. Saan ka nagpahangin? Sinilip kita sa bintana, hindi kita nakita. Kung napansin mong wala ako kagabi, ibig bang sabihin, napansin mo rin yung mga kaluskos kagabi? Narinig mo na? Oo, Sabi ko sa'yo eh. pero hindi ako naniniwala na aswang yun. Ha? Malalaman natin ang totoo kung anong nasa likod ng mga misteryong nagpaparamdam kagabi. Grabe ka ha? Ang lakas ng loob mo. Ako pa yung nangako na gigisingin kita kapag nakarinig ako ng mga kakaibang kaluskos. Pero ako pa yung naging tulog sa pansitan. Okay lang, basta ipinapangako ko. Tutuklasin natin ang pananakot na nangyayari sa gabi. Believe na talaga ako sa'yo. Malakas ang loob mo. Naku, hindi ko kaya ang trip mo. So, paano? Ikaw na muna ang gumamit ng banyo. Mamaya pa naman ang pasok ko eh. Sigurado ka? Oo, ikaw na muna. Total, maaga ang pasok mo. Salamat. Sige ha, mauna na ako. Ang lamig ng tubig. Hindi ko sinabi kay Ate Angel ang natuklasan ko kagabi para hindi na madagdagan ng takot niya. Hihintayin ko lang na maalarma si Mang Delphine sa nangyari kagabi. Siguro naman, magtatanong siya kapag nakita niya na ang mga alaga niyang manok na patay na sa likod ng kanyang pinapaupahang bahay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nakita ko kagabi. Oh, parang may tao ah. Sino yung nasa labas? Ate Angel, ikaw ba yan? 4:00 pa lang ng madaling araw, ate. Nandito ako sa loob. Hindi si Ate Angel ang gumalaw sa labas ng CR. May naninilip pa sa akin? Tama na itong paliligo ko. Magbibihis na ako para makita ko kung sinong naninilip. Sinong nandyan sa loob? Si Mang Delphine. May tao ba sa loob ng banyo? Opo, ako po ang nasa loob. Patapos na po ako. Saglit lang po. Tapos na po ako, Mang Delphine. Bakit po? Wala ka bang napansing taong nagawi dito? Wala po. Bakit po? May namirwisyo ng mga alaga kong manok. Winakwakan tiyan. Parang sinipsip lang ang dugo. Ano ho? Ay, heto. Nakita ko na lang sa likod ng inuupahan nyo. Isawari ko kanina pa ito tinira. Kagabi ba? Wala kayong napansing kakaiba? Meron ho. Napansin mo ba ang mga kaluskos kagabi? Opo. Pero sa totoo lang, sinundan ko po ang ingay. Tapos yan po ang nakita ko sa likod ng kwarto namin. Wala ka bang namukhaan? Wala po. Baka aswang na naman ang gumawa nito. Sa susunod na may mapansin kang kakaibang ingay sa labas ng tinutuluyan ninyo, isigawan nyo lang ako para masaklolohan ko kayo kung sakali man. Sige ho, Mang Delphine. Sige na. Asikasuhin mo na ang sarili mo. Papasok ka pa naman na maaga. Ako na ang bahala. Tutuklasin ko kung sinong gumawa noon sa mga manok ko. Ang mamahal pa naman ng mga alaga kong manok. Mga Texas at talisayin pa naman ang mga manok ko. Pinalaki si Hana ng kanyang amang pastor na magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi sa kung anumang bagay na nabubuhay sa mundo. Kaya malakas ang loob niyang harapin ang mga kinatatakutang bagay ng mga taong kulang sa pananampalataya. Pagkatapos ng tagpong iyon, nagmamadali na rin si Hana na mag-ayos ng kanyang sarili at dumiretso na sa kanyang paaralan dahil maaga ang unang subject niya ng araw na yun. Naging maayos naman ang unang pasok niya sa school
sa kursong BS Criminology. Kinagabihan, late na ng gabi si Hanang nakauwi. Pagod na pagod siya, kaya diretso na siya na humilata sa kanyang kama. Oh, Hana! You're here na. It's past 10 na. Ginabi ka yata. Nag-alala ako sa'yo. Yes, ate. Ganito talaga ang uwi ko tuwing ganitong araw. Really? Sobra namang late ng schedules nyo. Kaya nga mabuti na lang nag-rent talaga ako. Kung hindi, mahihirapan akong sumakay kung doon ako sa bahay namin. Anyway, how's your first day? May crush ka na ba? Anong crush? Wala no. Aral lang muna ako, ate. Uy basta kapag may cute guy na aali-aligid sa'yo, picturean mo tapos ipakita mo sa akin. Aali-aligid? Ano yun? Aswang? Ay, ang sarap humilata. Napagod talaga ako, ate. Gusto ko nang matulog Bukas na lang ako magbibihis. Antok na ako Okay, sige na my dear. Good night! Sweet dreams! Habang natutulog sila, may kakaibang mga kaluskos at tibag ang gumising muli kay Hana. Ang hindi niya alam, may milagrong mangyayari sa ibabaw ng kisame ng kanilang inuupahang boarding house. Mula dito sa kinalalagyan ko, sinong mag-aakalang may maliit na butas dito na hindi nila napapansin? May maliit na spy cam akong kinabit. Kitang-kita ko ang mga lalabas at papasok ng aking paupahan. Oh, alam ko rin ang mga intense na kaganapan. Walang makaliligtas sa akin kahit na maliit na detalye ng mga mangyayari. Oh, humanda sila sa akin. Pwisit! Makaalis na nga rito! Nagmamadaling umalis ang matanda sa kanyang kinalalagyan, humahangos at pawisan na tumungo sa kanyang silid. Mabilis na isinara ang pinto. Huminga ng malalim, samantala sa kabilang dako naman, habang nagpapahinga ang dalawang boarder, naramdaman nila ang kalusko sa likod ng bahagi ng kanilang inuupahan. Tulog na tulog si Angel. Ramdam ko, tao yung lumilikha ng kaluskos dito kanina. Kung aswang ito, grabe naman kung sadyang dito lagi sa likod ng kwartong inuupahan namin. Hindi ka agad namin makita dahil walang bintana sa likod. Kailangan pang dumaan sa gate para makita mo kung sinong umaali-aligid sa likod ng inuupahan namin. Lalo ako na-challenge Alam ko na ang gagawin ko para mahuli ang naglilika ng ingay sa likod at sa taas ng inuupahan namin. Kung hindi man kita mahuhuli sa manong-manong paraan, sa gagawin ko, sigurado, hindi na ito makakaligtas sa akin. Malalaman ko kung sino may mahiwagang tagagawa ng ingay sa labas. Ay, makabalik na nga sa loob. Oh, my dear. Why are you awake? Wala ate. May narinig lang akong mga kaluskos, kaya sinilip ko. Wala naman ako nakita. So, ikaw naman ngayon ang nakakarinig ng kaluskos. Palibasa, nung dumating ka, nakakatulog na ako ng mahimbing. Kaya halos hindi ko na napapansin ang mga kaluskos. May gagawin ako. Anong gagawin mo? Aalamin ko ang misteryo sa likod ng mga kaluskos na ito. Paano mo gagawin yun? Baka delikado pa. May paraan ako ate. Trust me lang. Anong paraan? Hindi ka naman mag-isa lang dyan ha? Hindi naman ate. Mag-iisip lang ako ng strategy. Strategy? Parang police operation lang ha? Pero seriously Hana, scary kaya yun? Kaya nga ate, kailangan nating malaman kung ano talaga yun.
para makapag-relax na tayo. Ha? Naku, sister, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Halika nga dito sa tabi ko. Don't leave me ha. I'm afraid talaga eh. Since day one, naririnig ko na yan. Aswang daw yun. Sa palagay ko, hindi siya aswang. Kung ganun, ano? Tao. Ano? Hindi mo ba napapansin? Kung hindi sa CR, sa bubong, sa likod ng kwarto natin, dyan lang umiikot ang kaluskos. Kung aswang, mag-iiba siya ng daan. Mukhang tayong sinasadya ng ingay. Huwag mong sabihin. Naiisip mo na rin sigurong naiisip ko. Oo, pero naiisip ko, sinong gagawa sa atin nun? At bakit gagawan tayo ng ganun? Sigurado ako, lalaki ang may gawa nito. Nakakatakot naman. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Malalanta din ng totoo. Kailangan lang nating magtulungan, magbantay at mag-ingat. Ano ba yan? Parang gusto ko na tuloy umalis dito. Kung hindi lang mura ang upa at saka malapit sa school. Pagtulungan na lang natin na mahuli yung gumagawa ng kaluskos sa gabi. Sige, pero hindi kaya delikado ang gagawin natin? Kung hindi natin ito gagawin, hindi matitigil ang paglikha niya ng gulo dito sa lugar natin. Sige, para mapatunayan na rin natin kung aswang ba talaga o kung anong lumilika ng nakakatakot na kaluskos sa gabi. Mabuti na lang talaga at dito ka nag-board. Malaking tulong din sa akin na kahit papano naiibsan ang takot ko dahil pinapalakas mo ang loob ko. At saka nakatulong din ang kurso mo bilang criminology. Oo nga. Kung may kasabihan, walang maloloko kung walang magpapaloko. At wala rin namang mananakot kung walang magpapatakot. Nagkasundo ang dalawa na babantayan nila ang naglilika ng kaluskos sa kanilang inuupang bahay para mapatunayan din kung tao ito o aswang. Nakatulong din naman si Hana kay Angel na lakasan ang loob, natuklasin ang katotohanan tungkol sa katatakutang nararanasan nila tuwing gabi. Isang hapon, aligaga ang dalawang magkaibigan sa paghahanda para tuklasin ang naglilika ng kaluskos. Hindi naman ito nakaligtas kay Mang Delpin. Nang mapag-isa na si Angel dahil si Hana saglit na umalis dahil may binili ito na gagamitin nila kinagabihan, nilapitan ni Mang Delpin si Angel. Angel, pwede ka bang makausap saglit? Oo naman ho, Mang Delphine. Ano ho ba yun? Kasi napapansin ko kayo ni Hana. Parang abala kayo kanina. Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Ano bang inyong pinaplano? Wala naman pong espesyal, Mang Delphine. Kasi parang abala kayo pareho eh. Kanina pa kayo nag-uusap ng matagal. Tapos parang may pinaghahandaan kayo. Kasi ho, may problema po kasi kami dito sa apartment. Anong problema? May sira ba? Pwede naman ako mag-ayos. Hindi po sa ganun. Yung mga kaluskos po sa gabi, nakakaistorbo po sa amin. Yun lang pala. Akala ko kung ano na. Basta kung ano man ang problema ninyo, sabihin nyo sa akin. Nag-aalala lang ako sa inyo. Tsaka natatakot din ako na baka umalis kayo. Kaya kung meron man kayong gagawin, sabihin nyo sa akin nang makatulong naman ako. Kasi po, may kutob po kasi si Hana na hindi aswang yung gumagawa ng kaluskos. Aha? Anong ibig mo sabihin? Parang may suspecha siya na may taong naninilip sa amin. Naninilip? Sino naman ang maninilip sa inyo rito? Ligtas naman ang lugar na ito. Kaya nga po sabi ko nga din po kay Hana na imposible yun. Pero siya po kasi
Determinado po talaga siya na alamin kung ano yun. Ay, baka mali lang ang hinala ni Hana. Dito naman sa apartment, lahat ng tenants, kilala ko na. Sana nga po. Pero si Hana kasi, hindi siya titigil hanggang hindi niya nalalaman ang totoo. Sabihin mo sa akin kung anong pinaplano ninyo. Para ma-rescue ko kayo kung ano man ang pinaplano mo. Mamaya hong gabi, Mang Delphine, magmamanman po kami. Doon po sa likod ng boarding house niyo. Kasi doon daw po madalas nanggagaling ang kaluskos. Bibihira lang sa taas ng kwarto. Delikado ang gagawin ninyo. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para matulungan ko kayo. Maraming salamat ho, Mang Delphine. Ibinilin kayo sa amin ng mga magulang ninyo. Lalo na si Hana. Nakakahiya naman. Mamaya pa anong mangyari sa inyo? Sagutin ko pa kayo. Ayoko ring mapahama kayo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagmamadaling umalis si Mang Delphine. Saglit itong pumunta sa isang enterprises, nagtungo sa bilihan ng maskara. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa edad niya, halos magsi-55 na, mahilig pa rin siya sa ganung laruan. Pagkatapos siyang bumili, umuwi na rin kagad ito sa kanila at nagganda ng kanyang gagawing kinagabihan. Habang pinagmamasdan nila ang likod ng building, biglang lumitaw ang isang matangkad na figura mula sa kadiliman. Nakasuot ito ng itim na maskara, naglalakad ng walang tunog. Ate, tingnan mo. Oh my God! Ano yun? Kat, ano to? Isang lalaking may nakakatakot na itsura. Iyan ang aswang! Malayo pa naman tayo sa kwarto natin. Dito lang tayo. Ano ka? Papalapit na sa atin dito. Aswang nga ang lumilikha ng ingay sa labas ng inuupahan natin. Ate, paparito na siya. Nakita niya tayo. Hindi ko na kaya, Hana. Paano tayo nakita? Ang maskaradong tao patuloy na naglalakad sa kanilang direksyon. Ang mga kilos nito ay kakaiba, mabagal pero tiyak. Parang alam na alam kung nasaan sila. Lumalapit na siya. Lumalapit na siya sa amin. Sa kadiliman, nakikita nila ang puting maskara na tumututok sa kanila. Ang figura ay tuluyang naglalakad patungo sa punong manggang kanilang kinatatayuan. Parang alam na doon sila nagtatago. Hana! Hindi niya tayo hinahanap! Alam niya kung nasan tayo! Takbo na, ate! Ay! Let's go, Hana! Bilis! Hana, bilis! Tumakbo na mabilis papalayo sa puno, pero naririnig pa rin nila ang mabibigat na yapak na sumusunod sa kanila sa dilim. Pinagharian ng labis na takot ang magkaibigan. Halos himatayin naman sa labis na takot si Angel sa aswang na papalapit sa kanila, habang sila naman patuloy lang sa pagtakbo. Madilim ang daan pabalik ng gate ng kanilang inuupahan. Bakit niya tayo sinusundan? Sino siya? Natin! Takbo! Hana! Pagkarating nila sa harapan ng building, tumigil sila saglit. Lumingon si Hana. Nakita pa rin nila ang itim na figura sa malayo. Nakatayo lang, nakatingin sa kanila. Tila ba tinatakot lang silang dalawa. Marahil, natakot rin ang aswang. Nasundan sila. Kaya nang makabawi sila ng hininga, Nawala na siya. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Bakit nawala? Kakaibang aswang yun. Hindi na tinuloy ang paghabol sa atin. Pero bakit ganun siya maglakad?
Bakit parang alam niya kung nasan tayo? Kung totoong aswang yun, sana hindi yun tumigil hanggat hindi tayo nahahabol. Naniniwala na ako sa'yo. Hindi aswang ang humahabol sa atin. Balikan kaya natin. Ano? Ayoko nga. Naniniwala na ako sa'yo na hindi yun aswang. Pero ang bumalik doon, para sundan ang humahabol sa atin, naku, hindi ako sasama. Sino kaya yun? Bakit niya to ginagawa sa atin? Paano kung totoong aswang nga talaga yun? Anong gagawin natin? Hindi pa rin ako maniniwala hanggat hindi nakikita ng dalawa kong mga mata. Kasi ako, hindi talaga ako naniniwalang may aswang. Marami lang kwentong aswang, pero wala namang makakapagpatunay na totoo nga ang aswang. Halika na nga, pumasok na nga lang tayo. Sige, Pero, believe din ako sa tapang mo, ha? dasal lang ang kailangan para lumakas ang loob. Kasi kapag nagdarasal tayo, lumalakas ang pananampalataya natin. Tara na sa loob. Sige, ate. Pumasok na nga sila sa building habang nag-uumapaw ang takot sa puso sapagkat hindi nila makalimutan ang kakaibang taong may maskara na tila stalker nila sa apartment. Dire-diretso na sila sa kanilang kwarto. Bago pumasok sa kanilang silid, tiningnan muna nila ang kwarto ng kanilang landlord. Napansin nilang nakasara na ang ilaw, kaya naisip nilang natutulog na ang matanda na mga oras na yun. Nagkasundo ang dalawa na wag na lang sabihin kay Mang Delfin ang kanilang ginawa. Ang nakatatakot na karanasan nila ng gabing yun, kinaumagahan. Tumawag naman si Pastor Hernan sa kanyang anak. Hello, Hana. Tay, kumusta po? Ay, mabuti naman anak. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Kumusta naman ang unang linggo sa eskwela at sa boarding house mo? Namiss ka lang namin ng mama mo, kaya tumawag ako. Ayos lang po ako, itay. Ramdam ko kung may kailangan kang sabihin. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka may tinatago sa akin. Yun na nga ho. Hindi ko naman maitatago sa inyo. Tsaka isa pa, ito yung laging pinapaalala nyo sa akin na maging open ako sa inyo. Kaya hindi ko rin kayang hindi sabihin sa inyo ang nangyari. Bakit anak? Ano nangyari? Meron po kasing kumakalos ko sa bubong ng inuupahan namin. Minsan naman, sa likod kumakaluskos tuwing gabi. Lalo na po sa tapat ng CR. Kaya nagdesisyon kami na manmanan ng lugar kung saan laging may mga kaluskos. Pero nakita po namin kagabi, may taong nakamaskara na humabol po sa amin. Ano? Anong ibig mong sabihin anak? Nagbantay po kami ni Ate Angel sa likod ng building kagabi. May nakita kaming matangkad na tao, nakasuot ng itim na maskara. Nagtakbuhan po kami dahil sa takot. Naku Hana, delikado ang ginawa ninyo. Bakit hindi ninyo sinabi kay Mang Delfin? Kasi itay, hindi po namin alam kung ano yun. Si Ate Angel po, naniniwala na aswang yun. Pero ako po, hindi. Tama ka anak. Huwag kang magpapaniwala dyan sa mga aswang. Tandaan mo lagi ang sinasabi ko sa iyo. If God is for us, who can be against us? Okay po itay. If God is for us, who can be against us? Pero itay, nakakatakot talaga yung nakita namin. Parang may nakasubaybay sa amin. Anak, baka may masasamang tao dyan. Kaya sabihin mo kay Mang Delfin para bantayan kayo. At huwag na kayong mag-a-adventure. Oo nga po itay. Pero nahihiya po ko kay Mang Delfin. Baka po isipin niya, pinapahamak namin siya. Hindi anak. Trabaho niya yan bilang landlord.
Hindi niya kayo pababayaan. Oo nga po, Itay. Sige po. Kumusta na nga po pala si Nanay? Salamat po sa pagtawag. Mabuti naman ang inay mo. Sige anak, mag-ingat kayo dyan at huwag na mag-a-adventure ha. Opo, Itay. Salamat po. Masayang-masaya si Hana sa pangungumusta ng ama na ibsan ng konti ang kanyang lungkot at pangamba na naranasan ng gabing yun. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isipan niya ang nakatatakot na figura ng may maskara na humabol sa kanila. Ang ipinagtataka ni Hana kung bakit walang patid ang mga kaluskos tuwing gabi. May kutob siyang hindi talaga aswang ang gumagawa ng kakaibang kaluskos na yun tuwing gabi. Kakaiba talaga si Mang Delphine kagabi. Hindi siya mukhang bagong gising. At saka, bakit siya nagulat nung sinabi naming may nakita kaming nakamaskarang tao? Parang alam niya. Hana, okay ka lang? Kanina ka pa tulala dyan. Wala ate, nag-iisip lang. Kumusta ka naman? Hindi ka pa rin ba nakakatulog ng maayos? Hindi eh. Lalo pa nung kagabi after nung nangyari. Parang lalo akong natakot. Paano kung bumalik yung taong yun? Ate, may napatunayan naman tayo kagabi, di ba? Hindi aswang yun. Tao lang talaga. But that makes it even scarier. Kung tao yun, ibig sabihin, may taong nagsustalk sa atin dito. Naku, Hana, delikado tayo dito. Kinagabihan, bandang 10:00, mas lalo pang umiinit ang panahon. Walang hangin. Tila ba lahat ay nalulunod sa init? Sa ganitong sitwasyon, naisip ni Angel na maligo para makaramdaman lang ng kahit konting lamig. Panibagong karanasan naman ang kanyang mararanasan habang naliligo. Muli niyang narinig ang pamilyar na kaluskos na parang merong sariling strategy sa paglikha ng kaluskos. Sa pagkakataong ito, mas malapit, mas malinaw. Ay, it's so hot naman. Pati electric fan mainit ang buga. Parang humihinga ng apoy. Kaya nga ate, ang alinsangan ng panahon. El Nino na yata kaya ganito kainit. Buti na lang may tubig pa. Mag-shower na lang tayo bago matulog. Para naman masarap ang tulog natin. Ikaw ba naman nakakapit sa damit mo yung pawis? Good idea ate. O sige, mauna na ako ha. Hindi, ako na muna. Mas marami akong pawis tsaka medyo antok na rin ako. Gusto ko agad matulog pagkatapos. Sige ate, ikaw na. Pero dalian mo lang ha, para makapag-shower na rin ako. Ay, buti na lang malakas ang tubig dito kay Mang Delphine. Anytime, pwedeng maligo pag ganitong sobrang alinsangan. At least, hindi kami dehydrated. Ay, ang sarap ng malamig na tubig sa balat. Finally, nakakahinga na ako ng maayos. Ano yun? Hala, may naglalakad sa taas. Yun yung naririnig ko paggabi. Pero, mas malakas ngayon. Parang nasa tapat lang ng CR. Oh my God! Hindi na to normal na ingay.
May tao talaga sa taas! Hana! Hana, open the door! Hana! Oh, anong nangyari ate? Bakit parang hindi ka pa tapos maligo, lumabas ka na? Basa pa ang buhok mo, pero may sabon pa. Ha? Kasi yung kaluskos, mas malakas na ngayon, Hana. Sa taas ng CR, parang may naglalakad talaga. Ate, relax lang muna ha. Umupo ka na muna dito. Ano bang nangyari sa loob? Pero, yung mga kaluskos tuwing gabi na naririnig ko ulit. Pero this time, mas malakas na at parang nakabantay sa akin while I was showering. Nakabantay? Anong ibig mong sabihin, ate? Parang alam niya kung kailan ako naliligo. The timing, Hana. Exactly when I was most vulnerable. Tama nga ang suspetsa ko. Hindi coincidence to. May nanonood talaga sa amin. Ate, makinig ka sa akin. Yung narinig mo, sigurado ka bang galing sa taas? Yes, Hana. Directly above the CR. Parang may tao talagang naglalakad doon. Sige, i-check natin kay Mang Delphine. Kailangan natin siyang kausapin tungkol dito. Tawagin natin siya. Pero baka naman hindi siya nakarinig. Tulog na yun for sure. Subukan natin, ate. Kung may nanonood sa atin, delikado tayo dito. Mang Delphine! Mang Delphine! Mang Delphine! Sige, katukin mo pa siya, Hana. I'm scared talaga. Baka bumalik yung kaluskos. Mang Delphine! Emergency lang po! Kailangan namin kayo makausap! Mang Delphine! Oh, ano nangyari? Bakit? Natutulog na ako eh. Bakit kayo nang iistorbo ng gantong oras? Hindi naman mukhang bagong gising si Mang Delphine. Parang galing siya sa marathon. Pawis na pawis. At bakit may dumi sa damit niya? Parang galing sa labas. Kasi po si Ate Angel, natatakot. May narinig daw siyang mga kaluskos habang naliligo siya. Mas malakas daw po kaysa sa dati. Yes, Mang Delphine, that's true. It's so scary. Sa taas ng CR, parang may naglalakad talaga. Eh ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa ganyang oras? Pwede po bang pakicheck ang palibot ng bahay? Kung ano yung mga kaluskos na narinig ni Ate Angel. Baka po sakaling may makita sa bubong. Oo, sige. Pero palagay ko hangin lang yon. Mga kaluskos na yan. Normal lang yan sa mga lumang bahay. Wala nga pong hangin dahil sobrang alinsangan ng panahon. At hindi rin naman yung normal na ingay ng bahay. Huwag nyo na lang pansinin yon. Baka aswang yon na umaali-aligid. Walang mangyayari sa inyong masama hanggat nandito ako. Poprotektahan ko kayo. Pakibantayan na lang po kami, Mang Delphine. Hindi ako makakatulog ng maayos nito. O sige na, matulog na kayo. Walang magagawa ang aswang kapag nandito ako. Akong bahala sa inyo. Huwag na kayong mag-alala. Salamat po, Mang Delphine. Sorry po sa abala. Wala yon. O sige na, matulog na kayo. Magandang gabi. Nang gabing yun, hindi na natuloy sa paliligo ang dalawa dahil takot si Angel. Si Hana naman, hindi pa rin naniniwala na may aswang pero mas lalo pa siyang naging suspicious kay Mang Delphine. Naging palaisipan kay Hana ang pawis na landlord. Hindi itsura ng bagong gising, parang galing lang sa matinding ehersisyo o kaya sa pagtakbo. Parang may mali talaga. Bakit pawis na pawis si Mang Delphine? At yung mga dumi sa damit niya,
parang galing sa labas. At napansin ko, hindi siya nagulat nung sinabi namin yung tungkol sa kaluskos. Parang alam na niya. Hana, nakakatulog ka ba? Hindi pa, ate. Ikaw, Hindi rin eh. Natatakot pa rin ako. Paano kung bumalik yung mga kaluskos? ate, may tanong ako. Nung narinig mo yung kaluskos kanina, paano mo nasabi na parang may nanunood sa'yo? Kasi Hana, yung timing. Exactly when I remove my clothes. Doon nagsimula yung ingay. Then, when I was sa pinaka-vulnerable part ng shower, doon naging malakas. Parang may nakakaalam na ng routine ko. Ibig mong sabihin, regular yung pattern. Hindi ako sure, pero parang oo. Kaya nga ako natakot eh. It felt so intentional. Hindi lang random noise. May pattern. May timing. May taong nakamaskara kagabi na humabol sa amin. Tapos ngayon, parang may nanunood kay Angel habang naliligo. At si Mang Delphine. Lalong naging palaisipan kay Hana ang mga pangyayari. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang mga anggulo para matukoy kung sino talaga ang dahilan ng mga kaluskos na naririnig nila. Hindi sila nakatulog ng maayos at naisip na lang na maghanap ng malilipatan. Ang mga karanasan sa loob ng boarding house, sobrang hindi kaaya-aya para sa kanya. Hana, I think we should look for another place na. Ate, okay ka lang? Mukhang hindi ka nakatulog. Exactly. Ano kaya kung mag-transfer na lang tayo sa ibang bahay? Kasi naman 2 weeks na akong laging nakakaranas ng nightmare dito. Last night was the final straw. Kasi naman ate, paniwalang-paniwala ka pa rin sa kwento ni Mang Delphine tungkol sa aswang. Hindi naman kasi dahil sa kwento ni Mang Delphine. I heard them. I feel them. And now, parang may nanonood sa akin. Hana, this is beyond. This is beyond just hearing weird noises na. To see is to believe, ate. Kailangan natin ng konkretong ebidensya. Hihintayin pa ba natin na magpakita sila? No! I don't want this. Alis na tayo dito. Hindi na ako safe dito. Kasi simula pa lang natin dito, ate. Tapos lilipat agad? Sayang naman ang ating down payment tsaka yung advance. No-refund pa naman syempre, di ba? At saan tayo maghahanap ng lugar na mura na at malapit pa sa school? Di bali na, Hana. Kaysa namang gabi-gabi na lang akong natatakot. Hindi ako makapag-focus sa studies ko. Baka ma-fail pa ako dahil sa lack of sleep. Akong bahala sa'yo, ate. May naiisip na akong paraan. May plano na ako. Anong plan? Aalamin ko kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi tayo aalis dito nang hindi natin alam ang totoo. Baka sa susunod na pupuntahan natin, ganito rin ang mangyari. Hana, baka delikado yung gagawin mo. Magtiwala ka sa akin, ate. Alam ko ang gagawin ko at pangako. Malalaman ko ang lahat ng ito. Pero kailangan kong makakuha ng ebidensya. Sa puntong yun, mas lalong lumalalim ang suspecha ni Hana kay Mang Delphine. Habang si Angel ay takot na takot, si Hana naman determinadong tuklasin na ang katotohanan. Hindi niya alam na mas malapit na siya sa pagtuklas ng tunay na ugali ng kanilang landlord at ang panganib na naghihintay sa kanila. Panibagong araw na naman, panibagong hamon sa kanilang buhay. Hana, are you going to school na? Oo, ate. Bihis lang ako. Tapos aalis na rin ako. Alam mo, ate, kanina habang naliligo ako, yung naririnig natin sa gabi, narinig ko rin. Ha?
So, ibig sabihin, kahit araw may aswang? You're scaring me, ha? Hindi. Ibig sabihin, hindi aswang. Kasi kung araw nga, may mga kalabog akong naririnig. Sabagay. Pero natatakot pa rin talaga ako. Wala naman sigurong aswang sa umaga, diba? So, ibig sabihin, hindi talaga yun aswang, ate. Siguro. Pero, babantayan mo pa rin ako, ha? Hindi ba criminology ka? Ikaw talaga, Ate Angel, oh. First year pa lang ako. Wala pa akong baril. Ay, oo nga pala. Kinagabihan, maaga silang natulog ni Angel, ngunit nagising muli si Hana sa kaluskos at yabag na pareho nilang narinig habang naliligo. Bumangon siya at nagbukas ng ilaw para hanapin ang pinagmumulan ng tunog. Wala siyang nakita, pero hindi pa rin siya kumbinsido sa aswang theory. Napagtanto niya na posibleng may taong aali-aligid talaga sa lugar para magnakaw o manilip. Kinaumagahan, hindi mapigilan ni Hana na hindi ikwento ang kanyang pagdududa. Na tao, hindi aswang ang naririnig nila. Masaya naman si Angel sa pakikinig ng kwento ni Hana. Kinagabihan. Ay, ano yun? May mga kaluskos na naman akong naririnig. Makabangon nga muna. Sisindihan ko ang ilaw. Wala naman dito sa labas, ha? Baka naman sa salas. Ha? Tao yun, ha? May tao. Hindi yun pusa. Mabibigat ang paa. Ate Angel! Ate gising! Ate! Ha? Bakit, Hana? May tao! Sa ibabaw ng kisame! Saan naman siya dadaan dyan? Pwede yan kung daga, kakasya. Hindi daga yun. Mabibigat ang mga yabag ng paa. Sigurado ako. Parang may mga sinusuong na mga tabla. Rinig mo ba? Hala, nakakatakot na talaga. Baka nga, yan yung aswang na humahabol sa atin. Hindi aswang. Tao talaga yan. Kung hindi magnanakaw, manyakis yung naninilip sa atin, ate. Tingnan mo, tumigil ang mga tunog pagkatapos nating mag-usap. Hala, so scary naman. Paano kung nakikinig siya sa atin ngayon? Shh! Narinig mo yun? Gumagalaw ulit. Parang lumipat siya sa kabilang sulok ng kisame. Hana, baka hindi lang isa yan. Parang may dalawang magkakaibang tunog ng footsteps. Tama ka nga, ate. Yung isa, mabigat. At yung isa naman, parang magaan, pero mas mabilis. Ano kayang ginagawa nila dyan sa itaas? Baka naman may butas sa bubong at doon sila pumasok. Kasi nga tag-ulan, baka may sira. Posible. Ano yung mga kalmot na yun? Parang may hinahanap sila. O kaya naman, ginagawa nilang butas para makababa. Ate, kumuha tayo ng pamalo o kaya flashlight. Yung malaki. Oo nga. At tawagan din natin si Kuya Jun sa kabilang bahay. Malapit lang naman siya eh. Baka naman wala pa siyang tulog. Huwag kang mag-alala, ate. Sabihin natin kay Mang Delphine bukas ng umaga para mabantayan tayo. Siya naman ang may-ari ng compound na to. Sana lang hindi sila bumalik bukas. Nakaka-stress na ang mga ganitong nangyayari. Kinaumagahan, bago pumasok sa school, kinausap muna ni Hana si Mang Delphine tungkol sa kanyang karanasan. Mariin niyang sinabi na sigurado siyang hindi pusa, daga o hangin, kundi tao
na laging nakamasid sa kanila. Si Mang Delphin naman nakikisimpatya sa kanyang pag-aalala, ngunit ginigiit pa rin niyang posibleng asawa nga ang tinutukoy ni Hana. Mang Delphin, papasok na po ako. Oh, Iha, nasan si Angel? Tulog pa po. Napuyat po kasi kami kagabi. Ha? Bakit naman kayo nagpuyat? Mang Delphin, kagabi po kasi, nagising ako ng hating gabi. Wala po ba kayong napansin? Anong napansin? Mahimbing lagi ang tulog ko sa gabi. May mga kalampag po akong narinig sa ibabaw ng kisame. Sinilip ko naman po sa labas at sa sala. Wala naman po akong nakita. Di mabuti. At wala naman pala. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. May tao pong umaali-algi dito. Hindi po natin napapansin. Paano mo naman nasabi? Kasi po, lagi-laging nangyayari yan tuwing gabi. Hindi po yun aswang. Kasi minsan, kahit na umaga, habang naliligo kami, naririnig din namin yun. Nako. Baka naman pusa at mga daga lang yon. Imposible. Sobrang bigat po ng mga yabag. Tao po talaga, Mang Delphin. Lalong imposibleng may makaakyat sa taas ng kisame sa bahay na ito. Yun na nga po ang ibig kong sabihin. Kailangang malaman po natin kung papaano nangyayari yun. Sige, akong bahala. Babantayan ko. Pero sigurado ako na imposibleng may makaakyat dyan na tao, maliban na lang sa pusa, daga, o kaya aswang ang naririnig ninyo. Sige po, Mang Delphin. Papasok na po ako. Kayo na pong bahalang magbantay. Sige Iha, mag-iingat ka. Ako na ang bahala sa aswang na yan. Isang araw, habang naliligo si Hana, nakarinig uli siya ng kalabog sa ibabaw ng kisame. Dali-dali siyang nagbalapal ng kanyang tuwalya. Nag-observe sa kisame. Natuklasan niyang isang maliit na butas sa tabi ng ilaw. Parang may naaninag siyang matang nakasilip, ngunit bigla itong nawala. Kasabay ng mga kaluskos, tumakbo siya patungo sa kwarto na binabanggit kay Angel. Ito ang nag-udyok sa kanila na tingnan ang kisame kung may butas nga na maaring gamitin ng may masamang balak. Ano yun? May tao. May tao sa ibabaw ng kisame. M- May... May butas. Hala, may mata. May naninilip. Kailangan kong makaalis dito. May manyak. Ate Angel! Ate Angel! Oh, why are you in a hurry, sister? May naninilip. May naninilip sa CR. Nakita ko yung mga mata niya. Ate, nanginginig ako eh. Ha? Paano naman siya makakaakyat dyan? Hindi ko alam. Pero nakita ko talaga yung mga mata. Malalaki. Tapos, narinig kong nagmamadali siyang umalis. Kumalabog ang kanyang mga paa. Parang tumalon siya palabas. Ano? Sino naman yun? May iba pa bang nakatira dito? Hindi ko alam eh. Pero kung walang ibang tao dito, ibig sabihin, si Mang Delphin. Ano? Si Mang Delphin? That old man? Pero, paano niya magagawa yun? Wala naman kasing ibang tao dito, kundi tayo lang, diba? Siya lang ang may susi sa lahat ng kwarto. Siya ang aswang? Hindi, ate. Siya ang manyakis. Nakikita mo ba kung paano niya tayo titigan kapag naliligo tayo sa labas? Hana! Hana! Bakit kayo nag-iingay dyan? Mang Delphin, bakit po? Anong ingay ang naririnig ko? Nag-aaway ba kayo?
Parang may naririnig din akong kalabog. Hindi po. Nagkukwentuhan lang po. May nahulog lang naman na gamit. Natutulog ako. Naiistorbo ninyo ko. Hinaan nyo naman ang mga boses nyo. At huwag kayong maglalaro sa gabi. Ha? Okay po. Sorry po. Anong sabi ni Mang Delphine? Parang may kasama pa siyang ibang tunog ng footsteps. Huwag daw tayong maingay. Pero ate, napansin mo ba? Hindi siya hinihingal. Paano siya mabilis na nakababa mula sa kisame? O di hindi siya. Paano naman siya makakaakyat dyan? Look at the height of that ceiling. Tsaka, matanda na siya. Sino pa bang ibang tao dito? Siya lang naman at tayo, di ba? Basta mag-ingat tayo. Bukas, hindi na ako maliligo ng mag-isa sa CR. Samahan mo ko. Sige, ako rin natatakot na eh. Parang may ibang presence dito sa bahay na hindi natin alam. Kumbinsido si Hana na si Mang Delphine ang maaaring may gawa ng lahat ng nangyayari dahil wala silang ibang kasama. Dahil sa kanyang pagdududa, gagawa ng paraan si Hana para mabunyag ang ginagawang kahalayan ni Mang Delphine. Isang plano ang binuo nila upang hulihin ang manyakis na walang tigil na naninilip sa kanila. Ate Angel, ngayong gabi, kapag narinig natin ang ingay sa kisame, tulungan mo ko. Ha? Anong gagawin natin? Huhulihin natin ang manyakis na yan. Paano? Baka dangerous pa yan. Pag narinig natin ang ingay, bibilang ako ng 3. Bubuksan mo ang ilaw at kakalabugin natin ang kisame. Sumigaw tayo ng manyakis, ng malakas, para mahuli natin ang kanyang kalokohan. Para mataranta siya at hindi makatakas. Okay, dear. Tapos, paano kung tumalon siya sa atin? Pag nahuli natin siya, malalaman natin na si Mang Delphine nga yung naninilip sa atin. Tapos, pwede natin siyang i-report sa barangay. Parang nakakatakot naman ang gagawin natin. Baka mas masama pang gagawin sa atin. Hindi. Huwag kang mag-alala. Kapag nahuli natin siya, mapapahiya siya. Hindi na siya pwedeng tumanggi. At hindi niya magagamit ang mga aswang-aswang stories niya. Kasi tao lang pala siya na maanyak. Sige, ikaw ang bahala. Basta, sabihin mo lang kung anong gagawin ko, ha? Pero Hana, paano kung hindi si Mang Delphine? Paano kung ibang tao? Sundin mo lang ang plano at siguraduhin mahuhuli natin siya. Walang ibang tao dito, kundi siya. Kaya siya talaga yan. Dumating na ang oras na kanilang hinihintay. Malalim na ang gabi. Nang magsimula na silang makarinig ng mga kaluskus, nanatili silang nagkukunwaring natutulog upang hindi mapurnata ang kanilang plano. Ang mga tunog sa kesame, mas malakas pa nung gabi na yun. Parang mas confident ang naninilip na walang makaririnig sa kanya. Naririnig mo ba, Ate Angel? Nandiyan na siya. Yes, Hana. Sigurado ka ba dito? Oo, akong bahala. Basta antayin mo ang pagbilang ko, ha? Sige, abangan ko na lang. Kinakabahan ako eh. Wait lang. Malapit na. Ate Angel, eto na ha. Mag-ready ka na ha. 1, 2, 3. Tara na! Hoy! Manyakis ka! Bumaba ka dyan! Manyakis! Manyakis! Nahuli ka na! Hoy! Ano yan? Buksan ninyo ang pinto! Buksan ninyo ang pinto! Mang Delphine, Anong kaguluhan yan? Nakakabulabog kayo sa natutulog. Ano bang problema ninyo? Akala po kasi namin may aswang. Mga pusa pala. Pambihira naman kayo mga bata kayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay ang inyong ingay. Tulog na ang mga tao. Mga pusa lang yan na nag-aaway sa bubong.
Sorry po, Mang Delphine. May maingay po kasi sa kisame, kaya sinaway namin. Akala po kasi namin may tao. Rinig na rinig ko naman ang nagkakalampagan. Mga pusa nag-aaway. Mga pusa lang yan. Wala kayong dapat ikabahala. Oo nga po, Mang Delphine. Akala po namin na may tao. May aswang. May aswang talaga rito. Pero wag ninyong pansinin. Mga pusa lang ang nakita ninyo ngayong gabi. Pero mag-ingat pa rin kayo. Nang gabing yun, bigo sila Hana na mahuli ang manyakis. Hindi si Mang Delphine, kundi mga pusang nag-aaway ang mga nag-iingay. Naging mas defensive si Mang Delphine kay Hana. Mas pinatitindi pa ang pananakot na may aswang nga daw sa kanilang paligid. Minsan, habang papasok na si Hana ng school, binalaan siya ni Mang Delphine. Hana, Mang Delphine, bakit po? ayoko nang maulit ang nangyari kagabi. Nabulabog ang tulog ko sa ginawa ninyo. Akala ko po kasi may tao sa kisame, kaya gusto ko sanang hulihin. Tao? Papaano naman makakaakyat ang tao dyan? Ang taas niyan. Pag nahulog siya dyan, bali ang buto niya. Ha? Kasi po, natatakot na si Ate Angel sa nangyayari. Walang tao dyan. Maliban kung aswang ang manggulo sa inyo. Siguro nga po. Baka akala ko lang po yun. Umayos ka. Kung di ka titigil sa panggugulo rito, mapipilitan akong paalisin ka. Naiintindihan mo? Opo, sorry po Mang Delphine. Hindi na po mauulit. Kung ano-ano ang mga itinuturo mo kay Angel. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Abay dapat lang. Nakakabulabog kayo sa natutulog. Sige po. Parang ako pang may kasalanan ha. Mahuhuli ko rin kayo, Mang Delphine. Nabigla si Hana sa mga narinig niya kay Mang Delphine. Malulutong at may kahulugan ang mga sinasabi nito sa kanya. Kaya pumunta na lamang siya sa school habang iniisip ang mga narinig sa kanyang landlord. Natapos ang buong maghapon. Pauwi na si Hana ng gabing yun nang mapadaan siya sa kwarto ni Mang Delphine. Bahagyang nakabukas ang pinto at nasilip ni Hana sa maliit na siwang ang isang bagay na ipinagtataka niya. Steel ladder na nakatapat sa isang butas ng kisame, kasyang-kasyang isang tao. Dito lalong naging matindi ang paniniwala ni Hana. Nakumpirma niya na ang minsang nakita niyang mata sa butas ng kisame ay si Mang Delphine. Galing sa kesame noon ng gabing yun, kaya pawis na lumabas ng kwarto dahil sa init at hirap ng pag-akyat. Bakit may hagdan sa kwarto ni Mang Delphine? At may butas sa kisame? Anong ginagawa niya doon? Anong sinisilip mo sa kwarto ko? Wala po, Mang Delphine. Kararating ko lang po galing ng school. Papunta na po ako sa kwarto. Si Mang Delphine nga. Siya ang maingay sa ibabaw ng kisame. Tama ang hinala ko. Manyakis ang matandang yun at sinisilipan kami. Hindi pala imposibleng umakyat siya sa kisame dahil may sariling hagdanan siya sa loob ng kwarto at may pasukan sa ibabaw ng kisame. Kailangang masabi ko ito kay Ate Angel. Naging malinaw kay Hana ang mga pangyayari. Napatunayan niyang si Mang Delphine nga ang naglilikha ng kaluskos tuwing gabi sa boarding house. Napansin niya pa ang reaksyon ni Mang Delphine nang masilip niya ang kwarto nito. Nanlaki ang mga mata nito. Tila ba nagingit-ngit ang mga ngipin? At tila ba nanunukang mga mata? Agad na kinausap ni Hana si Angel sa kanyang natuklasan. Oh dear! What are you doing there? Baka mahulog ka. Chinecheck ko lang yung mga butas sa kisame. Kung nandyan pa, huwag kang maingay ate. Tingnan mo, may mga butas pa rin ang kisame dito. Diba?
Sa banyo meron din. Totoong sinasabi ko sa'yo na may nakita akong mata habang naliligo. Talaga? Naku, nakakatakot na talaga dito. Alam ko kung paano nangyari yon. Paano? Kanina, napadaan ako sa kwarto ni Mang Delfin. Nakita ko ang daanan, paakyat sa kisame. Talaga? Oo, Ate Angel. May butas doon. At may sarili siyang steel ladder. Sa tapat nito, nasa loob ng kwarto ni Mang Delfin ang daanan. Kaya lagi siyang pawisan kapag tinatawag natin siya ng mabilis. Really? Ate Angel, isumbong natin siya sa mga pulis. Ha? Paano yun? Wala tayong ebidensya. Gagawa tayo. But how? We don't have proof nga. Mamayang gabi, huhulihin natin siya. Baka maulit na naman yung dati ha. Mapahiya na naman tayo. Hindi, ate. Sigurado na ako. Sister, I'm scared na talaga. Basta sundin mo lang yung plano ko, ate. Sige, basta wag mo akong iwanan ha. Oo, tulad ng dati. Kunwari, tulog ulit tayo. Then, what shall we do? Tapos, hindi lang natin siya bubulabugin. I-video natin habang nasa ibabaw ng kisame para may ebidensya tayo at para hindi niya tayo masaktan. Naging malinaw na kay Hana na si Mang Delfin nga ang naninilip sa kanila gabi-gabi sa tuwing sila ay natutulog at sa tuwing sila ay naliligo sa banyo. Gamit ni Mang Delfin ang steel ladder. Kailangan nilang ibuking ang kalokohan ni Mang Delfin. Pinalakas ni Hana ang loob ni Angel para sa gagawin nilang paglalantad ng lihim. Kinagabihan, gagawin nila ang planong pagbubunyag. Abangan mo lang ang go signal ko mamaya. Kapag sigurado na akong yapak niya ang naririnig ko sa kisame, buksan mo ang ilaw, papunta sa kabilang kwarto, sipain ng malakas, at itumbang hagdan. Tapos, videoan mo agad. Sige, I'll handle the camera. Kailangan natin ng ebidensya para hindi na siya makatanggi. Ngayong gabi, hindi na siya makakaligtas sa atin. Sana mahuli na natin siya. Sigurado ako, hindi siya makakababa ng kisame kapag naunahan natin siya sa hagdan. Game? Sige, game. Ilang sandali na lang ang hinihintay nila. Magaganap na muli ang pagkaluskos sa dingding. Maya-maya pa'y. Ate Angel, nandyan na siya. Humanda ka na. Yes, Hana. Ready na ako. Sige, huwag kang magpapahalata. Kunwari lang tulog ka. Okay, ako nang bahala. Ayan na, siya na yan. Hindi yan pusa. Ang bigat na lang paa. Bibilang ako ng 3, ha? 1, 2, 3. Tara na! Hoy! Manyakis! Manyakis! Ikaw pala ang aswang! Ayan! Nakabidyo ka na ngayon! Naninilip ka lagi sa amin, ha? Anong ginagawa nyo? Alisin ninyo ang kamera ninyo! Ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Manyakis ka, Mang Delfin. Matagal mo na kaming sinisilipan. Nag-aayos lang ako ng bubong. Nag-aayos ng bubong? Pero ang mga mata mo, nasa mga butas ng kisame gabi-gabi. Manyakis ka! Ayan, I got you on camera, Mang Delfin. Aswang ka nga! Manyakis na aswang! Hindi. Hindi siya aswang. Tao na asal aswang. Nang aaswang ng mga babae. Manyakis! Tumatanda na walang pinagkatandaan. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Hindi ka na makakababa dyan. Lasog-lasog ang boto mo kapag tumalong ka dyan. Teka, yung hagdan. Ibalik ninyo ang hagdan. Hindi ako makakababa. Hindi pwede. Diyan ka lang. Aantayin natin ang tatay ko. Isusumbong ka namin sa mga pulis. Ikaw pala yun, Mang Delfin. Salbahe ka. Ilang araw mo na kaming sinisilipan. Ibalik ninyo ang hagdan. Hindi ako makakababa. Hindi ka pwedeng bumaba. Sabi mo may aswang, ha? Ikaw palang aswang. Napakamanyak mo. Diyan ka na lang, Mang Delfin.
Huwag kang aalis dyan, ha? Huwag kang tatalon kung ayaw mong mabalian. Maawa kayo sa akin. Matanda na ako. Ayokong makulong. Teka, sandali. Ano yan, Ate Angel? Ha? Maskara? Teka, hindi ba yan yung gamit ng taong humabol sa atin nung gabing yun? Kung ganun, si Mang Delphin din yun? Ang buong akala namin, isang aswang ang humahabol sa amin. Tapos, ikaw lang pala yon, Mang Delphin. Hindi na makatanggi pa si Mang Delphin sa pagkahuli sa kanyang kababalaghan. Hindi na siya makababa dahil mataas ang kisame. Maaari siyang malumpo kung tatalon siya roon. Kitang-kita sa mukha ni Mang Delphin ang pamumutla dahil sa kahihiyan, kaya't wala siyang magawa kundi ang magmakaawa. Kaagad namang tinawagan ni Hana ang kanyang ama para tulungan ng kanilang dapat gawin kay Mang Delphin. Oh, anak. Ano nangyari? Hayan siya, Itay. Sa kisame. Siya ang laging naninilip gabi-gabi. Maging sa banyo. Manyakis pala yan, Itay. Patawarin ninyo ako. Ibaba ninyo ako rito. Hindi na mauulit. No, kailangan mong pagbayaran ng mga ginawa mo sa amin. I want you to rot in jail. Patawarin ninyo ako. Pakiusap. Hindi na talaga mauulit. Alam mo bang maaari kang makulong dahil sa ginawa mo? Mang Delphin, matanda na ho kayo. Dapat magbago na kayo. Patawarin ninyo ako. Maawa na kayo. Hindi ko na talaga uulitin. Sige, Mang Delphin. Ipangako mong hindi na mauulit ito. Pero iaalis ko rito ang anak ko. Ibalik mo sa amin ang mga binayad namin sa iyo para makahanap kami ng malilipatan. Sige, ibabalik ko sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Sige, patatawarin ka namin. Dahil matanda ka na rin naman. Sana magtanda na rin ho kayo. Bumaba ka na dyan. Ilagay na ninyong hagdan. Okay po, Itay. Salamat. Maraming salamat. Mabuti na lang at mabait si Mang Hernan. Dahil kung hindi, makukulong ka sana, Mang Delphin. Basta, Mang Delphin. Huwag na ho ninyong uulitin yung ginawa ninyo. Dahil kung hindi, Diyos na ang magpaparusa sa inyo. Oh, sige. Patawarin niyo ako. Hindi na talaga mauulit. Pangako. Sa pakiusap ni Mang Delphin, pinatawad naman siya ng ama ni Hana. Pinangaralan at labis namang humingi ito ng tawad at nangakong hindi na mauulit ang kanyang ginawa. At bilang pag-iingat rin, siningil din ng ama ni Hana ang down payment at deposit upang makalipat lamang sila ng bahay na mauupahan. Sa sobrang hiya ni Mang Delphin, hindi na ito nakipagmatigasan pa, kaya naibalik kaagad nito ang mga bayad nila. Nilisan nila ni Hana ang bahay at lumipat ng ibang boarding house dahil wala na itong tiwala sa matandang manyakis. Makalipas ang isang linggo, nabakante na ang paupahan ni Mang Delphin. Nagpaskil uli siya ng room for rent sa labas ng kanyang bahay. Nagmuni-muni si Mang Delphin sa mga nangyari sa kanya. Bakas pa rin sa mukha niya ang kalungkutan dahil sa kahihiyan na inabot sa ginawa niya. Pagpapaupa lamang ang kanyang hanap buhay, kaya't naghanap naman siya ng mga bagong boarder na estudyante. Sa kanyang pagmumuni-muni, isang dalaga ang kumatok sa kanyang pintuan. Muntik na akong makulong. Mabuti na lang at mabait yung tatay ni Hana. Mahusay ang kanyang anak. Mahusay makiramdam at matapang. Biruin mong nahuli niya ako sa aking kalokohan. Tao po! Tao po!
May tao. Sandali lang, ha? Ay, anong maipaglilingkod ko? Oh, ang sexy naman ng babaeng ito. Sir? Sir? Ay, oo. Ano yun, Iha? Ang sexy talaga kasi niya. Nakakatulala. Hayop sa ganda. Available pa po ba yung paupahang kwarto ninyo? Ah, 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 oo. Oo, available. Pwede mong makita ang bahay at yung kwarto mismo. Sige po ha. Ano pong pangalan ninyo? Delphine. Mang Delphine na lang, Iha. Ikaw, anong pangalan mo? Lorna. Lorna T. Galing po ako ng probinsya ng Capiz. Nang makita ni Mang Delphine si Lorna, napakaganda nito at napaka-sexy. Bagay na bagay sa kanyang pangalang Lorna T. Parang pinagtibay ang kanyang katawan. Agad niyang nakalimutan ang kanyang natutunan, nakahihiyan sa pangyayari nung nakalipas na linggo. Magkausap si Mang Delphine at ang babaeng naghahanap ng mauupahan. Itinuro niya ito sa buong bahay at napag-usapan nila ang presyo. Nagkasundo sila para sa down payment. Kitang-kita naman kay Mang Delphine na hindi ito mapakali dahil mas naiisip niya ang pwede niyang gawin sa bago niyang biktima. Ito ang kwarto mo, Lorna. Maluwag yan kasi laging ginagamit. Maganda po. Saan po yung CR? Ay, doon sa labas. Malapit sa kusina. Wala po bang kasama dito? Ay, kaaalis lang ng mga border ko last week. Ako lang at ikaw ang nandito. Matanda na ako, kaya dito na lang ako nagbabantay. Bakit po umalis yung mga border? Kasi simula pa lang ng klase. Natakot daw sa balitang may aswang dito, kaya naghanap ng ibang boarding house. Aswang? Hindi po ako takot dyan. Taga-Capiz po ako. Sanay kami sa mga kwentong ganyan. Ay, mabuti naman. Hanggat nandito ako, hindi ka nila magagalaw. Salamat po. Pero, kaya ko naman ang sarili ko. 3,000 lahat. 1 month advance at deposit. Eto po ang bayad. Ipapasok ko na po. Sige, nakabukas na. Yung mga gamit ko. Kinagabihan, sa kabilugan ng buwan, umakyat si Mang Delphine sa Kesame gamit ang ladder. Nakalimutan niya ang dating karanasan na pinagnasaan niya ang mga bagong borders. 1 linggo ang nakararaan. Hindi niya alam na si Lorna may kakaibang lakas tuwing kabilugan ng buwan. Ibang klase ang kaseksihan ni Lorna. Mas maganda pa ito sa mga dating borders ko. May kumakaluskos. May nakatingin sa akin. Malas mo. Kabilugan ng buwan ngayon. Iba ang lakas ko. Naramdaman ni Lorna ang presensya ni Mang Delphine dahil sa galit at sa natural na pangangailangan ng kanyang uri tuwing full moon. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Humaba ang mga kuko, lumabas ang mga pangil at tumubo ang mga balahibo. Ang kuko ko, humahaba na. Ang lakas ko, nagbabago na. Ramdam ko na ang dugo mong umaagos sa takot. Bakit nag-iiba ang anyo niya?
Aswang siya! Hindi ito totoo! Bumaba ka dyan! Manyakis ka! Ilang gabi mo na akong pinapanood. Akala mo ba, hindi kita nararamdaman? Nakatingin siya sa kisame. Tulong! Tulong! Masarap ang hapunan ko ngayon. Siya pa ang lumapit. Ang mga mata mo, nalibog na libog. Tingnan mo ang katawang ko. Itong sinisilip mo, hindi ba? Halika rito. Hindi ko kayang tumakbo. Nakabaw na ang mga pao ko sa takot. Walang takas para sa'yo. Amoy ko ang pawis mo. Ang tamis ng takot sa ilong ko. Naaamoy kita, tanda! Gusto mo bang makita kung gaano kahabang mga kuko ko? Yang mga mata mong naninilip, wala na yung makikita ngayon. Pati ang maskar mo, hindi mo na may susuot. Tingnan mo ang dugong lumalabas! Awa ka sa akin! Hindi ko na ulitin! Handa akong umalis Hindi dito! pa ako tapos sa'yo! Gusto mo bang maging hapunan ko ngayon? Tikman mo ko, tanda! Ang pangit niya! Nakakasuka! Kahit ikaw na ang pinakahuling babae sa mundo, hinding-hindi ako papatol sa'yo! Halika, tanda! Tikman mo ko! Halika! Ay! Patawarin mo na ako! Hindi ko alam na aswang ka! Kung alam ko lang sana! Ay! Bilang kaparusahan sa ginawa mo, kung yang mga mata mo ginagamit sa pagkakasala, mas mabuti pang dukutin kesa mapa sa impyerno. Ikaw namanyakis ka. Kahit nadukot ko ng mga mata mo, mapupunta ka pa rin sa impyerno. At ako ang impyerno. Kakainin ko ang lamang loob mo ng ganito. Hindi! Mga bato! Tama na! Nagsisisi na ako! Magsisi ka man, huli na ang lahat. Dahil wala nang puwang ang pagsisisi ng isang matandang katulad mo. Isang manyakis! Tuluyan ang sinapit ni Mang Delpin ang parusa sa kanyang mga ginawa. Marami pala siyang sinilipan na mga boarders na nangungupahan sa kanila. Kinabukasan, matapos ang kamanyakan ni Mang Delpin, natagpuan siyang patay na wala ng mata, puno ng malalim na kalmuta. Si Lorna T na wala na rin. Sa kabilang boarding house naman, habang nanunood ng TV sina Hana at si Angel, nang makita nila ang balita sa TV. Para sa nagbabagang balita, isang lalaking may-ari ng paupahan malapit sa university, natagpo ang patay, walang mata at puno ng kalmot ang katawan. Si Delfin Santiago ay hinihinalang pinatay ng aswang. Si Mang Delphin yun? He's dead na raw? Siya nga, bakit daw? Aswang daw ang pumatay. Pero ang totoo, manyakis ang loko na yun. Baka hindi talaga siya nagbago. Nakakatakot naman kung totoo ang aswang. Ate Angel, hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwala sa aswang. Kasi ang pinaniniwalaan ko, kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang makapananaig sa atin?